Good morning everyone! Ayan, maaga tayong nagising again kasi may activity si Zian doon sa doon sa school nila kasi gi-invite sila sa isang lugar na may fiesta. So ngayon, muna tayo, stage mother muna tayo ngayon. Ay, nakalimutan ko pala ito pala. Palagyan pala ito ni Madam ng kasi natanggal. So, ayan na nga. May unexpected bisita tayo kagabi mga langga. Yung supporters natin na taga Kidapawan. Good morning, Jing. Uy, good morning ka. Uy, ha? Nagkasan yun sila, te? Taga Kidapawan. Napunta sila dito. Uy, may nag-comment na ba yan na hindi ka na daw always nakasimangot, marunong ka na daw mag-smile. Grabe ko, hindi ka marunong mag-smile. Hindi ka pala marunong mag-smile, bakla. Hindi ka masyadong nag-i-smile kayo. Ma-discover ta ba? Hindi daw siya masyado nag-smile, mga langga. Kasi ang smile niya, para ang ngiti niya, mga langga, para lang talaga sa asawa niya. Uy, ikaw ba yan nagsabi? Hindi ako mag-smile kasi yung smile ko para lang sa asawa ko. Ay, may ulam ka na, sis. Ano man? Ha, ketchup. Ano? Pinakabuhi mo ko ba? Pag ulam na hindi kinakabuhi. Mag-noodles na lang ka, oy. Pinakabuhi ko pagabi eh. Buntis ka Gahapon, pinatiki mo ako nung salad na buhi ko bayot. Nag-breakfast ka na? Sabay kayo ng asawa mo. alam mo, makinig ka. Hindi nila alam kagabi na dito ang bahay. Nagpa-picture lang sila. Nakita nila si Jomar. Sabi niya, hala, ang asawa man niya ni Jing. Nagtanong sila, hala, ang asawa man niya ni Jing. Tapos sabi daw ng tao dyan sa labas, kilala niyo sila? Siya, kasi pinapanood namin sila, supporters, sabi sila, andito pala sila. Sabi ni, may tao dito naghahanap sa'yo ba? So, ako din, sabi niya, Matilab, ay, nagpa-picture dito, naghanap sa'yo. Akala ko kapitbahay, kaya lumabas ako ganito ang itsura ko. Wala akong bra. Bakla, paglabas ko iba. Supporters man pala yun. Saan ka? Biligani kong gulay na, pagsawag sa munggo ba? Wala ako ba? Akong ulam, Hinoo ko, maghanap ako ng ulam dito, be. Ang ulam. Tignan mo daw, kung bukas yung doon sa may tulay, good. Masilip mo man, makita mo man dyan. Huwag ka sige, sa akin, sulirap yung mata mo. Masarap asarin si Jing, mga langga. Asa man dahi si Kuan, Asa man dahil ni isa ka. Ay, Ginoo ko, Lord. Asa na ni siya. Ha? Bukas? Punta daw ako kay Bunso, be. Kung ano yung ulam doon ni Bunso. Asan pala yun siya? Ba? Pala si Habi ng sasakyan. Naglinis. Hanap ako, mag-breakfast ako kay mahapdi na ang tiyan ko ba. Hindi ako pwede na. Diyos ko Lord. Mag-breakfast muna ako tapos mag-ready ako sa uniform na susuotin ni Zian. Tapos kasi ang call time nila is 11. Mag-ready Susia, mga langga. So ayan na nga mga langga, nakaprito na si Jing again ng tilapia. Ano ka po nadala sa pikas? Ha? Mag-isa ka ng Ricardo. Pritong tilapia and munggo for our lunch. Ewan ko sa kanya, paborito niya talaga yung munggo.
Alam niya naman na may mga rayuma yung mga tao dito. Number 1 na siya. Maya-maya niyan, magkiang-kiang na yan siya sa paglakad. Uy, ginoo ko. Mag-ready muna ako sa uniform ni Zian kay call time nila 11, 10:30 na ginoo ko. Hala, walay maghagpat aning malunggay. So, siya, mag-ano muna ako. A little longer than a few minutes later. Welcome back! So, ayan. Naka-uniform tayo ng officer doon sa school nila sa John Anla. Kasi nga officer tayo. Si Kuya Zian, hindi ko muna pinasuot si Kuya Zian ng kanyang uniform kasi mainit. Ano yun? Tawag yan, long sleeve kasi. So, yan na lang muna. Ready na? Are you ready? Okay. So, ayan, alis muna kami mga langga. See ya! Ang init. 2,000 years later. Welcome back. So, ayan, maguyod talaga o guyod. Alam mo, anong laman nito? Yung mga damit ko na pang winter. Ngayong December 9 kasi mag-Korea kami ni Madam Toots. 3 lang kami, ako si Madam Toots at saka yung husband niya. So tingnan mo. Ayan. Oh, isang ano, puro mga makakapal na jacket pang winter. Puyuron sa anak ko ni Pedro. Ha? Ha? Unsa pizza ha? 9. 9 to 4, 9 to 14, 15. Uyoron sa ninako eh. Butan sa ninako diri oy Ginoo ko. Ano ko ito ba? Tawag niyan. Palondre. Palondre dito. Ayan oh. Ito. Lord, ayan. Yan na. Yan, mga jacket. Pagkakapan na jacket. Laag pa more. Yan, dami kong labahin. Ano lang yan siya. Vacuum ata yan siya. I-vacuum. Para ma-flat siya. Para masakto sa tawag yan. Masakto sa maleta ko. Kay laagan man na merise. na merise. Wala dyan. Hindi nakapunta dito si Maday mga langga kasi busy din si Maday. Wala si Maday. Try ko tawagan mamaya ko. Nakapunta siya dito. Si Maday. Si Maday. Terus natin ito dito bigay. Hugas naman ng pinggan. Tapos dito sa bahay mga langga, walang katapusang hugas ng pinggan. Walang katapusang tawag nga, walang katapusang luto, walang katapusang hugas ng pinggan. Kala mo may fiesta, always fiesta. Diba? Always fiesta. Si Ching, nagugas na siya ng pinggan. Try ko tawagan si Maday ko. Hindi na siya busy. Kasi nga, para malibang si Madam Toots. Ay, Diyos ko si Madam Toots. Walang katapusang stress. Wala sa mood si Madam Toots.
Kasi stress na naman si Madam Coach. Hindi siya na-stress sa pamilya niya. Hindi siya na-stress sa husband niya. Hindi siya na-stress sa anak niya. Hindi siya na-stress sa amin. Na-stress siya mga laga sa mga tauhan niya. Bakit may mga tauhan na ganyang klaseng tao? Ay, Diyos ko. Na hindi naman sana siya hindi naman sana niya niluloko yung mga tauhan niya. Tapos bakit daw ganyan ang mga tauhan niya, walang concern sa kanya. Ano ba? Kasi may isa siyang tauhan na tawag niyan, umuwi. Kasi nga daw, baka may sakit na ano. So, hindi ko na lang i-mention. Baka daw may sakit. So, pinauwi niya para makapacheck up doon sa kanila. Kasi doon lang daw sa kanila ang may doktor daw sila doon. May doktor daw sila doon na walang bayad at saka free daw pag malaman na may sakit siya na ganun. So, pinauwi ni Madam Tots kasi hindi na daw hintayin na maglala pa. So, pinauwi ni Madam Tots. So, sabi niya, Madam, mag-ano ako ng pera na 4,000. So, binigyan ni Madam Tots ng 4,000 kasi nga daw gagamitin niya nga sa check-up tapos pamasahe. So, sabi ni Madam, bakit mag-ano ka pa sa check-up na free man kaya doon ang doktor tapos ang gamot libre, ano usa na bayot libre. Tapos yun na nga, sabi ni Madam Tots, o sige, binigyan ni Madam Tots ng 4,000. Tapos sabi niya, bilhan ko ng bigas ang mama ko. Sabi ni Madam Tots na, wag mo na yan wag mo nang kunan ng pambili ng bigas ang 4,000 mo. May 1,000 dito. Binigyan siya ni Madam Tots ng 1,000 para pambili ng bigas sa mama niya. Para hindi na nga mabawasan yung 4,000 niya. So, okay na yun. Ngayon, ang nangyari is, sabi niya, Ma'am, walang nakita sa akin, Madam, na ganito, ganyan. So, kailangan niya daw mag-undergo ng isa pang test. Kasi baka through that test, makikita kung positive ba siya or negative. So, sabi niya, Madam, kulang yung pera ko. So, hindi na nagtanong si Madam. Wala na maraming tanong si Madam na bakit kulang, ganyan-ganyan. Akala ko free, ganyan-ganyan. So, sabi niya, magpunta ako sa isang ospital kasi nagbigay siya sa akin ng referral doon sa isang ospital. Sabi niya, kulang yung pera ko, Madam. Sabi niya, may pera pa naman ako dito pero wala na akong pamasahe. Sabi niya, tapos sabi ni Madam Tots, o sige, sabi niya, 2K lang, Madam. Kasi pagkatapos ng test ko, ng lab ko, sabi niya, uwi ako agad. Tsaka may pamasahe na lang. Ano man ang resulta, man-negative or ma-positive, uwi ako agad. Yun ang sabi niya. Tapos, nung gabi na ata yun or hapon na, nag-chat siya kay Madam, nag-send siya kay Madam, negative ang result niya. Pero, sabi niya, ang sabi daw ng doktor, may cancer daw siya sa utak. Sabi ni Madam, ha? Cancer sa utak? Bakit nag-conclude agad ang doktor na may cancer siya sa utak? Anong test ano ang binasihan ng doktor na yan? Bakit siya magsabi na may cancer sa utak? Hindi daw muna siya mag-uwi. Kasi nga daw, kailangan niya pa follow-up check-up ngayong December 9. Sabi ni Madam, kung ganun lang naman, hindi ako maniwala na may cancer ka sa utak. Bakit napunta daw doon na sa cancer sa utak? Hindi biro yan. Sabi ni Madam Tots, hindi biro yan. Ganyan. So, nung tinawagan ko, kasi nga i-confirm ko kung gaano katotoo yung sabi ng doktor, bakit nag-conclude agad ang doktor ng ganyan, na may cancer siya sa utak, anong basihan ng doktor. Sabi ko sa kanya na nagparekta lang man siya. Sabi ko, iba na pala ngayon
ano ng cancer of the brain kasi sa rectal na pala yung nakikita, sabi ko ng ganun. Tapos tawagan ko sana siya kasi nga i-confirm ko, ayaw niya akong sagutin, nag-offline siya. So kahit sino na ang nagtawag sa kanya, nag-offline siya. So anong ibig sabihin niya? Na-stress si Madam kasi gusto sana ni Madam na kung ano man yung mga resulta niya doon, dadalhin niya dito para dito na magpatuloy sa check-up. Oh, yun. Ayaw niya man kausapin. So na-stress na naman si Madam. So, sabi ni Madam, bakit daw may mga tao na ganyan, na niloloko siya, na hindi niya naman niloloko yung mga tauhan niya. Lahat naman ginagawa niya para lang sa mga tauhan niya, lahat ng para ikabubuti ng kanyang mga tauhan. Bakit daw ganyan ang sukli sa kanya? So naawa din ako kay Madam Toots kasi nga naisip ko rin bakit nga naman ganyan ang mga tao no, na lahat ginagawa ng amo para sa kapakanan ng mga anak nila kasi nga dito nag-aral yung bata. So kawawa naman. Sabi namin nung hindi pa sila nakauwi, sabi ni Madam na iiwan na lang dito ang bata kasi para walang hassle sa kanya ba, kasi babalik din naman siya. Kaya pala hindi niya iniwan ang bata kasi siguro wala na siyang plano na magbalik pa. So sabi ni Madam Toots na ang kinaiyak ni Madam Toots, bakit daw may mga taong ganyan na in spite sa kabutihang ginawa niya, bakit ang isukli sa kanya is puro kalukuhan, puro parang nakakasakit kay Madam Toots. So hindi niya akalain or hindi niya matanggap bakit ganun, bakit may taong ganyan ang ugali. So stress na naman si Madam Toots kasi iba kasi si Madam Toots, once na tauhan niya, iniisip niya kasi na pamilya na. So every time na aalis yung mga tauhan niya, nasasaktan talaga si Madam Toots. Kasi parang na-close naman ko sa kanya. Pamilya na kasi ang turing niya. Yun na, sabi namin sa kanya na lesson learned na huwag mo ibuhos lahat ng pagmamahal mo sa mga tauhan mo. Kasi sa hulit-huli, ikaw pa rin ang masasaktan, ikaw pa rin ang masama. Kaya i-advise namin siya na hayaan mo na lang. Kasi wala talaga tayong magawa. Ganyan talaga ang ugali nila eh. Stress na naman siya, iyak na naman siya kagabi. So gusto namin i-gala-gala si Madam Toots. So wala daw siya sa mood. So try ko ngayon tawagan yung tauhan ni Madam. Kasi kagabi, kahit gaano ko katawag, offline na talaga siya. Hindi ko siya makontak kasi nag-offline siya. Pero nung time na pagtawag ko, online pa siya. Ayaw niya lang sagutin yung tawag ko. 3 beses ata ako tumawag sa kanya, ayaw niya ako sagutin. And then later on, wala na, naka-offline na siya. Pati yung asawa niya, naka-offline na. At tinawagan din siya ng asawa niya, naka-offline na rin siya. So, ayan, wala tayong ganap. Dito lang tayo sa bahay kasi nga stress si Madam. So, tawagan ko si Maday para magpunta dito si Maday para maano si Madam Toots ba, ma-refresh si Madam Toots kasi stress masyado. So, ayan, siya, update ko kayo later. Ay, kawawang Madam. Pinoo ko. Hindi siya nagproblema sa pamilya niya. Hindi siya nagproblema sa mga kapatid niya, sa partner niya. Pero problema niya ang mga tauhan niya. Pinoo ko. Bakla! Tingnan niyo si Jing naghugas ng pinggan. Social! Nakaupo! Masakit akong tiin. Bakit ano yan? Arthritis? Ha? Arthritis yan? Taas siguro akong uric ba? Hala, magpaano ka bakla? Paano? Baka mataas ang Paano? uric mo. Ano ang tawag doon? Sa Magpalab. lubot? Rektal. Parektal ko dahil kay. Magparektal ka, baka doon din makita ang cancer. Uy, Diyos ko Lord. Hindi ko nag-ampuan na. No? Madali lang sa kanila na sabing cancer sa utak. Diyos ko, ay, di Nagsakit lang pa nila niya alam. ng ulo. Ako nga, marating nga sumasakit ang ulo ko. Diyos ko. Ay. Ang iba nga, pag Masakit ma-diagnose, ang ulo ko. Gusto ko lang makinig ulo. ka. Ang iba nga, pag ma-diagnose sila ng cancer of the brain or tumor sa
sa utak, especially naka-undergo na sila na with all the test, magpa second opinion nga, sila conclude agad, wala na, hindi pa man even naka-CT scan. Okay, patay agad. Bukas patay na. Parang proud pa sila na magsabi na, meron akong cancer sa utak. Bakla. Hindi nila alam yung sinasabi nila, healer. Pwede pa kinaknak ng utak, healer. Ako masakit ako. Gusto ko lang matulog. Ha? Gusto ko magsuksok sa kilikili. Nang asawa mo. Yee! Tulog na ako niyan ba? Ang sakit na buko mo ka! Yee! Sakit na buko mo, diba? Gusto niya daw mga langga, suksok sa kilikili ng kanyang asawa. Ibang usapan naman ko dyan, uy. Pag masakit na ulo ko, ganyan lang ako. Hindi Ah. naman ako talaban ng mga biogesic good. Takot na din ako mag-inom gamot. Hindi ako takot mag-inom basta biogesic. Pero yung ibang gamot, takot ako mag-inom. Okay. Sa isang araw, allergy man ako. Nagbaga man akong isang mata. Yung ano manggut yun, yung nag-inom ka ng, ano yun, Bioflow? Wala naman ako nag-inom. Mag-inom akong Benadryl. Benadryl, ano na gani yan, for anti-allergy, pero allergy ka rin. Parehas kayo ni Madam. Nag-inom siya ng Benadryl, pero allergy pa rin siya. Na anti-allergy man dapat yan. Parehas pala kayo ni Madam. Maselan sa gamot. Ayaw ko magkasakit kay ma. Mga gamot ko. Antibiotic. Tingnan nyo si Jing maghugas ng pinggan ha, sige. Oh, di ba? Ganyan kasi plastic. Try mo babasagin na. Tinatapon ni Jing. Sana mag- One more. Ginoo ko, one more. Nangalay, magbut ako. Bakla, baka mataas talaga ang uric mo ba? Magpa-laboratory ka. Uy, kwarta tinoy. Wow! Wala. Sige ka lang man, walang pera. Ginabayad sa mga dapat bayaran. Hindi mo bayaran. Oh, anytime ka man pwede magkuha kay Madam Good. Kuha ka ngayon, naghilak ng bayan. Kuha pa ka. Sabi ko sa kanya magpa-laboratory siya. Sabi niya wala daw siyang pera. Sabi ko, anytime, pwede man kayo magkuha kay Madam, especially sa health ninyo. Siya nag-iyak naman gani yun, makuha ka pa ng pera. Buti pa sa Jing, naawa si Jing. Yung ibang tao dyan, walang awa. Asa dahil siya? Ha? Wala pa? Wala pa, hindi nga mapunta. Ayun na sila mo balik na? Iwan ko sa kanya, uy. Ay, Diyos ko, Lord. Sabi ni baby. Wala din. Wala lang. Sabi niya, ambot lang atilab, mag-unsa iyang plano, anak lang. Tapos sinabihan ko, ikaw din mag-uwi ka, mag-alis ka na rin kasi ang asawa mo umalis naman, umuwi man, uuwi ka rin. Sabi niya, uy, dili, simbak ko, mag-unsa man ko dito. Kung bitaw ha, sabi ko sa kanya, bitaw ha. Ginoo ko ang mga tao talaga. Ha? Sila ba yan si Madam? Sila ba yung ano ni Madam? Pagpunta doon, masingin mo. Oo, mga langga. Tala kayo. Yan kasi ang ano ni Madam mga langga. Uy, kaya yung mga tauhan niya ba, parang nag-abusado na. Kasi every time na magpunta kami doon sa farm or magpunta kami doon sa rest house, bago kami talaga mag-uwi, sinasabihan niya, oh, dali, si Imo, sabi niya, hindi lang muna, Dam, oh, baka wala na kayong paggastos dyan, pambili ng ano, magsiin na kayo, dali na. Akin na yung mga notebook ninyo, ganyan, kasi talaga agad si Madam Tuts, uy. Kami ganyan. Tapos- kami. Tapos magsiiyan siya na. Ilan ang, magkano ang kunin mo? Sabi niya, 1.5 lang, Dam. Sabi niya, ha? 1.5 lang? Dagdagan mo. Dagdagan mo si Jing. Magkano na si Imo, Jing? 1.5 lang. Makalis ba sila? 1.5, magkano lang si Imo? Ay, Diyos ko. Ayaw na bilangan kayo. Masira calculator. Ilang years? Good for? Ilang years? Ay, ginoo ko. So, yun na nga. Ang nangyayari dito. Ay, ginoo ko. Linisan natin itong ano, kay si Jing. Magkano na si Imo Jing? Good for 3 years. Kaya, mambayad. Pero dahil mo gusto kong binabayaran doon.
Sabi, Bayad ako ng kotse. sabi ko kay Jing na magkano na si niya, sabi niya hindi na daw kailangan itotal pa kasi masisira daw ang calculator. Sabi ko, ilang years ba yung CE mo, Jing? Good for 3 years? Good for 3 years pa ang CE mo, Jing? Years tayo. Ha? 10 years. Yate. Nakaano ka kasi, Jing, no, nung kasal mo, no? Tapos na yun. Tapos na yon? Wow, congratulations. Pwede ka na naman magpakasal ulit. Gusto ko mag-abroad. Gusto mo mag-DH? Gusto mo magsabay sa amin sa abroad? Hindi, oy! Ano? Gusto mo mag sa Bicol ba? Gusto mo mag-uwi sa Bicol? Uy, kasal si mother. Bakit? What happened to your mother? Wala na naman kaming plato ba? Ayan. Sabi na naman ni Jing, gusto niya daw mag-uwi sa Bicol kasi plaster niya yung mama niya. So, pag malaman na naman niya ni Madam Toots mga langga na nagproblema si Jing sa mama niya, mag-uwi si Jing, sasama din yan si Madam Toots. Sabi niya, di ba sabi niya dati, kung natuloy tayo sa Bicol, sabi niya, sama siya doon sa bahay ninyo. Rin ka lang ba ako? Sasama na naman yan si Madam Toots doon sa bahay nila, Jing. Gusto ako mag-uwi. Ha? Next year ka na mag-uwi? Next year daw. December. Next year daw siya mag-uwi mga laga December. Tapos, mag-check up ako. Papacheck up mo. Dahil sa pumay, kato. Madiagnose na naman si Jing. Magpa-check up si Jing doon. Madiagnose na naman si Jing na may taytok sa utak. Gusto ko mabalik. Kahit hindi pa yan sa pumong. Dua. Ay, Linis na. Be? Yan, binigay sa'yo. Mag-ano ako, magtawag yan. Oh, isang balot lang. Malaki yan na balot, Be. Maglaba ako ng yung pang-winter Malaki ko. kasi Ang wala kapal naman, noon. diba? Uy, inuog ko. Oh, yan na. Welcome back! So ngayon, asan kaya si Bunso? Wala man si Bunso. So ayan, nandito na ako sa Pajero ni Bunso. Ginoo ko magkumpra daw sila mga langga, pero ang dami nila para silang mag-mall. Punta sila ng mall. Nilingiw sila, ayaw nila ipakita yung mga pagmumukha nila mga langga. Dahil nagkakalaga ito ng tuod. Magkumpra si Bunso, samahan ko si Bunso. Tingnan ko kung ano yung mga strategy niya sa pagkumpra. Kay gagayahin ko si Bunso. Kupititsyahan ako si Bunso siya business. Pajero kami mga nagdaan. May dala ka ng ballpen. Number 1, may dalang ballpen. Okay, may ano na tayo. Number 1, may dalang ballpen. Listahan. Yan. Listahan niya. Of course, wallet. Lagi ko po. Hala, mag-Jollibee siguro ni sila ay. Pwede, pag-trip mo. Hala, tsaka na. A little longer than a few minutes later. So, welcome back. Ayan na si Bunso. Samahan ko si Bunso magkumpra ng kanyang mga tinda. Ayan ang aming pinakamagagandang Yung palita. adaptive sa palitunin mo. Kato. Hello mga kakiti, mga kapegi. So nagsamok-samok na po ang ato kakiri. So sumama siya sa akin magkumpra para sa kantin. Bukas no, ugma. Ay, wala po kaming pasok bukas. Ay, walang pasok pala bukas mga langga. Gano wala klase ugma? Ha? And celebration for Teacher's Day na naudlot dahil sa lindol. Totoo pala yung sabi ni Zian. No, ma, wala kaming pasok bukas. Sabi ko, bakit? Sabi niya, yung naudlot daw na Teacher's Day. Sabi ko, huy, katagal naman yung Teacher's Day. Sabi niya, naudlot daw kasi dahil sa lindol. So, totoo pala yung sinabi ni Zian. Ha? Bawal lang. Hello mga kakiri, mga kapegi. Once again, pumunta tayo ng luncheon meat para kahit na
biplop lang sa iba, luncheon meat sa para hilas. Hilason ba yan ni siya? At kukuha tayo na ngayon ng Highlands corned beef. Lo, Tag 68 pesos. social lagi ka sis. Diba? Kahit pobre, basta hilas. Highlands pa siya. Kuan, Yes. brand. Shalan man ni siya ay. Nyaug maani kay sis, nakay kuan diya sis. Tapos, yan lang. Muna para sa Tissue, konsumo sa bahay. na social lagi kag tissue. Tissue para sa mga maarte na mga estudyante. Kasi, te, may tissue kayo, te. Tapos, Ang laki with naman yan. seasoning. Ang mahal, 300 mahigit. Pero, Diba gagmay lang man imong ginakuha? syempre may aman na tayo. Unsa na kanang personal use or sa tinda pod? Sa tinda. Sa tinda gyapon siya. Sukuha tayo ng suka para sa maasim na pagmumukha. Suka para sa Toyo. The very important thing is toyo. para sa siomai. So, kukuha tayo Kato din ng dako 30. sis. Ganito kasi kinukuha namin kasi alam na namin yung timpla ng Ah, bihon. kung ilang pouch. So naka-estimate na pala yan siya. Kaya pouch ang kinukuha niya. 24. So, 24 pieces for 1 Good week for po. ano lang yan siya? 1 1 week? Ah, ang gikumpra niya mga langga, good for 1 week lang pala. Kunin natin ating listahan kaya minsan matanda na tayo, hindi natin maalala. Tapos pag uwi, nagsisihan na kayo, wala nakakuha ng ganito, ng ganyan. So ayan, may listahan talaga siya mga langga. So sa Tuesday, tingnan natin. Kuha tayo ng Puntahan natin pampabata. yung- So ito nilalagay namin pampabata. Sa Tuesday, puntahan natin yung ano niya, yung canteen niya. Ah, may magic sarap pa, may ano pa, ginisa mix. Ito para sa bihon, yung magic sarap naman para sa aming fried rice. Ah, naga-chowfan kasi siya mga langga, tapos nagabihon siya. Ketchup para sa burger and pandog. Mm. Tapos isang ganito kasi kukulangin. Ano yan? Ano sa ba ni? Refill. Ah, refill. Refill nito pala mga langga. O, ito. Kasi kulang daw ito. Tapos oyster para sa chow fan. Ha? Oyster para sa chowfan. Ano sa nilong? Palitan mo na namo. Almond lagi nilong. Almond. Almond. Ay, cereal. Matcha mani. Pinakukuan, cereal pala. Palitan naman na sa talab. Bitsin. Okay, naigahard. So mga fegi, mga kakiri, ito ang ginagamit ko na brand ng cha. So hindi ko siya tinitimpla na malamig, na mainit, malamig. Nilalagyan ko lang ng lemon. Pero mas masarap ang last na nabili ko. Ito yung last na nabili ko. Tapos naubos siya. So ito pinalit ko. Diyos ko, para kung may sakit araw-araw. Bakit? Lasang gamot. Ah, So, healthy yan. Healthy, magtimpla lang kayo ng konting mainit na tubig, tapos lagyan mo ng lemon, konting honey. Kung may honey kayo, purita tayo, asukal lang from the sari-sari store. Konti lang. tea yan siya, tea. Tea. So, lagyan mo lang ng ice. So, ano Masarap ang na siya. ma-recommend mo dito? Ito? Yan. Passion fruit. Ito. Ito. Ah, ito. Tapos, ito. Soting chamomile. Ito? Paano na siya? Yan. Ah, ito daw. Ito din. Ito din. I already tried Ito ang this. ma-recommend niya. Ito. Ito. At saka ito na Hibiscus flavor. and wild. Hibiscus para siyang gumamela, pero I don't know kung gumamela ba siya. Pero masarap siya. Lagyan nyo lang ng konting mainit, tapos ice, ano. So, lutuin mo na siya sa init. Oo. Pwede din 1 liter of water for na bag ng tea. Tapos palamigin. Tapos lagay nyo lang sa ref. So, every time gusto nyo uminom ng brewed tea, so, lagay lang kayo. Lagyan nyo ng ice, lagyan nyo ng lemon, or any fruit sa gusto nyo. Like, kung mayaman kayo, may kiwi Kanila, kayo. ni sis. Lasang lemon and gumamela din. So, gwapo sila. Lami siguro ni siya. Bugnaw.
ito lahat iniinom ko po ng malamig. Ah, Hindi ito po ako siya. umiinom ng, so para siyang cold brew tea. Okay. Mamita. Healthy daw siya, healthy. Healthy. Kesa mag-milk tea kayo, mag-ice coffee. Oh, wala na ka nag-ice coffee, sis? Nag-ice coffee once in a while. Hala, sige. Sige. A few moments later. Kaya ng mga langga, nagbayad na si Bunso. Magbayad na tayo. Hindi pa kumpleto. Hindi pa kompleto, wala pang isang sakong bihon, wala pang bigas, wala pang manok, wala pang mantika, harina. So more or less nasa mga 10,000 po. Kung makompleto lahat. So for dito lang is around nasa 2,000 pesos. Yung dito. Andito. Tapos mayroon pa sa Lots for Less, mayroon pa sa Frozen, at sa iba pa.